It appears to us, Carmina, that the confidential fund of not only the OVP but even the DepEd were not utilized properly at the very least, no? Nagtatago sa saya ng mga empleyado niya OVP. Pag-usapan na natin itong topic na to. Kasi, napag-usapan natin kahapon na nilaglag na ni Sara si Gina Acosta. Nilaglag na niya kahapon. Anong sabi niya? Kahapon ho kasi, ang sabi nito ni Sara Duterte, na wala raw siyang kinalaman sa mga resibo na ginagawa or nakukuha or nagagawa ng Office of the Vice President. Na ang mga resibo daw na nakukuha niya, diretsyong kinukuha at ibinibigay or isinusumite kay Gina Acosta, siya din daw ho yung nag-disburse at hindi raw umaabot sa kanyang opisina. Isa lamang po ibig sabihin nun mga kotsero, nilaglag na niya si Gina Acosta. Sinisisi niya ngayon yung posibleng katiwalian kay Gina Acosta. Kasi nga naman mga kotsero, plausible deniability, quote-unquote, plausible deniability. Pwede nga sabihin yun, hindi naman umabot sa akin yan Hindi naman umabot sa akin yung mga resibo na yan. Hindi ko nga nakikita yan Which, yun na nga yung sinabi niya. At kahapon, napag-usapan din natin kung gaano kalaki ang pagsasuffer ng mga empleyado ng Office of the Vice President para lang pagtakpan si Sara. Kahapon mga kotsero, nalaman natin na si Zulaika Lopez, si Attorney Zulaika Lopez, ay nakadetain. I-detain na sa House of Representatives. Bakit? Na-contempt. Bakit na-contempt? Kasi sumulat ang Zulaika Lopez sa COA. Ano ang sinabi? Well, sa pagkakakwento ni Zulaika Lopez, nakikiusap lang naman dapat siya, nakikiusap lang naman daw siya na huwag sumunod sa subpina na ibinigay ng House of Representatives. Alam nyo, mga kotsero, hindi ho gagawin yan ni Attorney Zulaika Lopez kung hindi ho siya inutusan ng kanyang principal. Habang itong kanyang mga empleyado nahihirapan, napapagod, nadedetain, nahaharas, quote-unquote. Nandito po si Sara Duterte, pakalat-kalat kung saan-saan, pangiti-ngiti, pa-press-con, sitting pretty, walang sinasagot na tanong. Na dapat po, siya ang humaharap. Dapat po siya ang sumasagot kasi siya ang head of agency. Ano ang nangyayari ngayon? Si Sara umiiwas pusoy. At sa pag-iwas pusoy niya, yung mga tao niya ang humaharap on her behalf. Ang nakakatawa dito, sa sobrang katigasan ng mukha ni Sara, tingnan niyo yung sinabi. VP Duterte expresses sympathy for her staff being grilled at House probe. Uy! Naaawa naman daw siya, guys. Naaawa naman daw siya sa mga tao niya. Kawawa naman daw yung mga tao niya. Ang mga kasama ko sa OVP, kung makikita nyo, kawawang-kawawa sila. Sa pag-persecute sa akin, sa paghabol sa akin, sa paninira ng aking pangalan, nadamay ang kanilang trabaho, pati ang kanilang pangalan. Nagtatago sa saya ng mga empleyado niya OVP. Tigas ng FESLAX. Akala ko ba mga Duterte matatapang, humaharap sa mga issue, humaharap sa mga intriga? Hanggang ngayon, di nagpapakita. Pero alam nyo, mga kotsero, to her credit, to the credit of Vice President Sara Duterte, magaling ho ang mga Duterte sa isang bagay. Sa isang bagay. Magaling ho silang kumuda. Magaling ho silang gumawa ng ingay. Pero hanggang doon na lang ho yun. Ang hirap seryosohin ni Sara. Para pareho siya ng tatay niya. Puro ganun. Pakawalang kwenta. Legit. Legit. Buti sana kung may mga achievement yung Office of the Vice President, kaso wala. Buti sana kung may achievement yung DepEd nung siya yung secretary, kaso wala. Wala siyang redeeming quality. But anyway, punta ngayon tayo dito sa bagong kalokohan ni Sara. Sorry, I got a bit distracted. Ito yung sinasabi niya. Magpapaawa siya ngayon. Kawawa naman ng mga tao ko. Simple lang naman ang solusyon dyan At sinasabi ko na huto noon pa, bilang pinuno ng Office of the Vice President, bilang pinuno ng mga nakaraang DepEd o naunang pinuno ng DepEd. Bakit hindi ho siya ang humarap? Tingnan nyo, ito, may papapanood ako sa inyong interview. Si Congresswoman Luistro. Di ba kahapon nga kasi nagkaroon ng hearing. Ito naman yung parang interview after nung hearing na yun. Meron siya mga sinabi dito na feeling ko sapul na sapul si Sara Duterte. Panoorin natin.
to you now after that hearing yesterday? A lot of revelations made, a lot of unanswered questions as well. What is the picture that's forming in your mind now, Congresswoman? It appears to us, Carmina, that the confidential fund of not only the OVP but even the DepEd were not utilized properly at the very least, no? Kahapon during the hearing, we were presented with various receipts, questionable receipts. And if I may share with you, there are 4,000 receipts, and out of these 4,000, we have 700 plus acknowledgement receipts, which does not bear the printed name of the payee or the grantee or the recipient. There are more than 300 receipts, which is the printed name, however, it is unreadable. And apart from all these receipts that I have mentioned, we discovered this Mary Grace Pilatos, Cocoy Villamin, and we have this observation that most of the receipts were written by our plain view, by one and the same person only. And there were some receipts which are the ink that was used seemingly came from the same ball pen, Carmina, no? This is with respect to the acknowledgement receipts, but we have to share as well itong naging observation natin about the spending for the alleged safe houses na napakamamahal. They paid very huge amount of rentals amounting to 90,000 pesos per day, which is beyond the reasonable amount of rental even for a high-end or luxurious resort or apartment in Makati or even in Boracay, no? So, indeed, Carmina, there are a lot of things that need to be explained. And we felt so frustrated that even yesterday, the person whom we really want to ask questions about this utilization, who is the SDO of OVP, Sheena Acosta, and the SDO of DepEd, who is Edwin Fajarda, both failed to appear again. And I believe that yesterday was our 6th hearing already, and I believe that for several times already we were able to invite these two resource speakers, and until our yesterday's hearing, there were no shows from these two important resource persons, Carmina. So, ipapa-handwriting examination na sila. Sa handwriting examination, syempre, kailangan mo ng sample. Kailangan mo ng sample galing dun sa mga iimbestigahan mo. So, kailangan sumulat sila Fajarda, kailangan sumulat si Acosta. At the same time, ipapakita mo rin, isusumite mo rin yung, yung handwriting nung nakuha mo sa ebidensya. Ang tanong, paano sila makakuha ng handwriting? Hindi pa nga sila umattend ng hearing eh. Paano kaya ma-handwriting? So, I guess yun yung yun yung challenge ngayon sa Congress. And it's only a handwriting. It can be anything, di ba? So, kung handwriting analysis yan, yung handwriting analysis can only do so much. Hindi naman hindi naman tinutukoy ng handwriting analysis kung sino talaga yung sumulat. Sinasabi lang doon na pareho yung style or pareho yung stroke. Actually, ang pinakamaganda siyempre meron ka na ng handwriting, no? Okay na yon. That it will corroborate. Pwede mag-corroborate yun. Pero ang pinakamaganda talaga is yung sistema, yung process. Kung mapapaamin nila si Fajarda at si Acosta na, kami nagbigay, kami mismo we can attest na merong tao or walang tao, yun yung pinakamaganda. Kasi iba pa rin yun eh. Iba pa rin yung admission. Kasi kung handwriting can be anything. It doesn't point to anything. It just proves na may similarity. Pero yung yung sasabihin na, definitely si Fajarda yun o si Acosta yun. No, it's not. Pero, mas maganda pa rin yung admission kung sila mismo yung magsasabi. Ayun yung mga kotsero, di ba napag-usapan nga natin kahapon, sabi natin, imposible na walang alam si Attorney Zulaika. Posible, ito yung posible na hindi niya alam kung kailan ni-request.